Isa sa kinakatakutan nating mga magulang ang may mangyaring masama sa mga anak natin, lalo na sa eskwelahan. Gaya nitong nangyari sa Nueva Ecija, naku kung saan binulabog ng pamamarel ang isang paaralan. Makikita ang pagmamadali ng mga emergency personnel sa loob ng Santa Rosa Central School. Dalawa umanong binaril ang itinawag ng eskwelahan. Ang biktimang estudyante pinasok sa silid-aralan saka binaril ng suspect na dati umano niyang kasintahan. Nasa critical na kondisyon pa rin ang biktima at suspect. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pangyayaring ito na nasaksihan ng maraming estudyante at guro na hanggang ngayon hindi pa raw gaanong makausap dahil sa trauma? Traumatic talaga ang mga insidenteng katulad nito. Hindi lamang para sa biktima at ang kanyang pamilya, pero para na rin sa mga estudyante at guro na nakasaksi dito. Pero para na rin sa mga magulang na araw-araw ay iniiwan nila ang mga anak nila sa mga eskwelahan. Lahat tayo, iniisip natin kahit papano na ang paaralan ay mga safe space na kapag naihatid na ang mga anak natin at nagsara na ang mga pinto ng paaralan, walang masamang mangyayari sa kanila dito. Ito na rin siguro ang dahilan kung bakit may special na mga provision ang batas tungkol sa kanilang responsibilidad sa mga estudyanteng nasa pangangalaga ng mga paaralan during school hours. Sinabi na ng Korte Suprema sa ilang mga kaso, iba talaga ang responsibilidad ng mga paaralan. Unang-una, hindi lamang whether ang mga estudyante ay mga batang paslet o mga college student na. Of course, lalo na kung ang mga involved ay menor de edad, tandaan natin na sa ilalim po ng Family Code, ang mga paaralan ay may special parental authority habang ang mga anak natin ay nasa ilalim ng kanilang care and supervision. Pero ang responsibilidad ng mga paaralan hindi limitado sa mga batang paslit. In fact, sa isang kaso, law student pa nga ang nabaril sa loob ng campus at nabaril mismo ng security guard ng paaralan. At sabi ng korte, may pananagutan ang paaralan. Pangalawa, ang mga insidente na nagdulot ng pananakit, hindi lamang limitado sa pananakit sa mga kapwa mag-aaral in the same school. Maaaring kahit ng mga estranghero involved, basta nangyari sa loob ng paaralan. Sa isang kaso na nadesisyonan na nga ng Korte Suprema, ang isang college student sinaksak ng mga outsiders inside school premises. Of course, hindi natin sinasabing automatic na may liabilidad ang eskwelahan pag may ganitong mga pangyayari. Pero ang sinasabi natin, napakalaki ng responsibilidad ng paaralan pag may nangyari at malaki ang kanilang kailangan gawin para makumbinsi nila na hindi sila naging pabaya sa pagbibigay protection sa mga estudyante, hindi sila pabaya sa pagpili, halimbawa ng security guard at ibang mga kawani ng paaralan. Sabi ng korte, ito daw ay dahil pag once nag-enroll ang isang estudyante sa isang paaralan, nagkakaroon ng isang kontrata between the student and the school. Sa parte ng estudyante, ito ay para mag-aral at sundin ang lahat ng patakaran, rules and regulations ng school. Para sa paaralan naman, ito ay hindi lamang maturuan ng estudyante. Kasama dito ang obligasyon na mag-provide ng isang safe and secure environment para sa mga estudyante nito. So once merong mangyari sa safety ng isang estudyante, merong prima facie case na nagkaroon ng breach of contract at kailangan patunayan na ginawa ng paaralan ang lahat-lahat para i-secure ang estudyante. Yung kaso ng college student na nabaril sa loob ng paaralan by the security guard, nagkulang daw sa pagsisiguro ang paaralan at naging liable sila for breach of contract to protect the student. Ito din contractual duty to provide a safe and secure and peaceful environment ang magiging batayan kung bakit may responsibilidad din ng paaralan na siguraduhin ang mental, emotional, and psychological health and well-being ng mga mag-aaral na nakasaksi sa insidenteng tulad nito. Very traumatic ang pangyayari kaya kailangan din mag-provide ang school ng counseling and therapy para sa mga nakasaksi. A school is supposed to be safe and secure. Nasisira ang kumpiyansa at pagtitiwala ng isang mag-aaral pag nagkaroon ng ganitong insidente in what they thought was a safe place.
Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.